Nagsimula sa impeachment delay, nauwi sa Senate siege, ang gabi ng putukan, tafot at mga tanong na hanggang ngayon walang sagot. Mayo 13, 2026. Nagsimula ang lahat sa tila simpleng usapin lamang sa Senado. Tanong ng ilang senador, bakit tila nade-delay ang pagpapadala ng articles of impeachment, gayong ilang araw ng paulit-ulit na sinasabi ng ilang kongresista na dapat forthwith o agad itong maipadala sa Senado. Pero ayon sa Kamara, may mga dahilan umano sa delay. May nagsabing inaayos pa raw ang mga dokumento at pinapasirox. May ilan ding nagsabing naapektuhan ito nang bigla ang palitan ng liderato sa Senado. Lumabas pa sa mga ulat na sina Joel Chua at Gervil Luistro mismo ang nagpaliwanag sa naturang issue. At nang tanungin, maging si Senator Loren Legarda ay nagkumpirma na hindi pa nga naipapadala sa Senado ang impeachment articles. Pero dito na nagsimulang uminit ang usapan. Dahil para kay Senator Amy Marcos, hindi raw kapanipaniwala ang paliwanag ng Kamara. Tinawag niya itong flimsy, unacceptable, at mahirap seryosohin. Ayon kay Amy, hindi umano makatiran na biglang magiging problema ang dami ng dokumento, gayong mayroon namang sapat na personnel, legal teams, records divisions, printing staff, at information technology support ang House of Representatives. Dagdag pa niya, noong mga nakaraang impeachment proceedings, na ipapadala naman agad ang dokumento sa mismong araw ng approval. Kaya para kay Amy, hindi simpleng paperwork ang nangyayari. Posible raw itong political maneuver para kontrolin ang timing ng impeachment proceedings sa Senado. At habang mainit ang usapan, habang hinihintay ng marami kung kailan darating ang impeachment papers, unti-unti na palang may ibang gumagalaw sa paligid ng Senado. Bandang hapon, namataan umano ang ilang sinasabing miyembro ng NBI sa GSIS building na katabi lamang ng Senado. Kasabay nito, may mga ulat mula umano sa ilang witness at personnel ng OSAA na may nagbabarena raw sa isang pinto sa second floor area ng Senado. Doon na nagsimulang tumaas ang tensyon, humigpit ang seguridad, at pumasok na rin ang Philippine Marines sa loob ng Senado. Ayon sa ilang impormasyon, nagkaroon pa raw ng briefing ang OSAA sa mga Marines bago sila ipinwesto sa loob ng gusali. At makalipas lamang ang ilang sandali, sunod-sunod na putok na ang narinig sa bandang hall, malapit sa pintong umano'y binabarena. Nataranta ang marami, nagkagulo sa loob. Lahat nakatutok sa nangyayari. Pero habang ang mga nasa majority ay nananadili sa loob dahil pinag-uusapan pa ang impeachment, may ilang senador mula sa minority ang unti-unti na palang nahalis. Isa sa mga unang nag-post, si dating Senate President Tito Soto. Ayon sa kanya, galit at dismayado raw siya dahil hindi umano na kontrol ng security personnel ang magulong crowd sa labas ng Senado. Kwento niya, binugbog daw ang kanyang sasakyan, binato ng bote at minura habang siya ay palabas ng Senado nang mag-isa lamang. Kasunod nito, nag-post na rin si Bam Aquino. Ayon sa kanya, nakababahala raw ang nangyayari sa Senado. At anuman daw ang hidwaan sa politika, walang buwang ang karahasan sa demokrasya. Sunod namang nagsalita si Ping Lacson. Kinumpirma niyang may kaguluhan at putukan umano sa loob ng Senate building. At sinabi niyang dapat nang imbestigahan kung sino ang nagpaputok, kanino nakatutok, at ano ang motibo. Habang lumalala ang sitwasyon, dumating naman sa Senado si DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon sa kanya, inutusan umano siya ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyaking ligtas ang mga senador at alamin ang totoong nangyayari. Mariin din niyang itinanggi na pumunta siya roon para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. At ayon kay Remulla, walang kinalaman ng PNP sa napaulat na barilan. Pero bago pa man yun, nagkaroon na rin umano ng direktang komunikasyon sina Senate President Alan P. Cayetano at NBI Director Matibag. Nilinaw umano ng NBI na wala silang operasyon sa loob ng Senado. Wala raw NBI na gustong pumasok doon. May ulat pa ngang nagkaroon umano ng tensyon sa pag-uusap ni na Senator Pia Cayetano at Director Matibag dahil tila hindi kumbinsido ang senadora sa mga paliwanag.
Pero dito lalo pang lumalim ang misteryo. Dahil kasunod nito, sunod-sunod na naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Nagtaka siya kung bakit may ilang senador na maagang nakaalis bago patuluyang sumiklab ang kaguluhan. Para kay Amy, parang tila may alam umano ang ilan dahil agad silang nakaiwas sa tensyon. At hindi doon nagtapos. Dahil ayon pa kay Amy, may nahuli umano silang mga nagpapanggap na media personnel sa loob ng Senado. At nang inspeksyonin umano, may iba't ibang ID raw at baril na nakuha. Dito na lalo pang umugong ang espekulasyon. Ayon sa mga lumabas na pahayag, may mga umano'y NBI agents na nagsimulang magsalita kung sino raw ang nag-utos sa operasyon. May mga alegasyong lumabas na direkta raw umanong galing kay Pangulong Bongbong Marcos ang utos na arestuhin si Senator Bato de la Rosa kahit ano pa raw ang mangyari. Maging pangalan umano ng isang opisyal sa NBI ay nabanggit, si Jerome Bomedian ng Anti-Organized and Transnational Crime Division. Pero habang lumalakas ang usapan, naglabas na rin ng video statement si Pangulong Bongbong Marcos. Direktang sinabi ng Pangulo, "Kalma lang po, hindi gobyerno ang gagawa nito." Ayon kay Marcos, mahigit 2.5 oras na umano niyang minomonitor ang sitwasyon. Tinawagan daw niya agad si DILG Secretary John Vic Remulla at maging ang mga opisyal ng NBI. At ayon umano sa NBI, wala raw silang instruksyon para magsagawa ng operasyon sa Senado. Nilinaw rin ng Pangulo na ang mga armadong personnel na nakita sa paligid ay regular na nakaduty lamang. At mariin din niyang itinanggi na may utos siyang ipaaresto si Senator Bato de la Rosa. Kasabay nito, nagbabala rin siya na posible umanong may destabilization na nangyayari. At sinabi niyang aalamin kung sino talaga ang nasa likod ng kaguluhan. Pero matapos ang pahayag ng Pangulo, hindi pa rin natapos ang mga tanong. Dahil nagsimula ng mag-fact check ang mga netizens. May mga nagtatanong kung bakit sinasabing alas 4 pa lang ay wala ng NBI, pero bandang alas 8 ng gabi, may mga namataan pa rin umano sa GSIS building. Lumabas din ang mga video ng umano'y pagbabarena sa pintuan. Pumasok ang soko at nakita ang mga tama ng bala sa ilang bahagi ng gusali. Habang lumalalim ang investigasyon, may ilan ding personalidad na gustong silipin ng publiko. Kasama rito si Teddy Casino, matapos niyang sabihin sa isang pahayag na kung hindi kikilos ang pulisya, ay sila na raw ang papasok para arestuhin si Bato. Nadawit din ang pangalan ni Antonio Trillanes, matapos ang mga usap-usapan, may babala raw umanong ibinigay sa ilang senador kaya maaga silang nakaalis. At dito na nagsimulang magtanong ang publiko. Bakit tila may mga nag-mark safe bago pa sumiklab ang kaguluhan? Kabilang sa mga nabanggit ng mga netizens, sina Win Gatchalian, JV Ejercito, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Tito Soto, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Lito Lapid, at Panfilo Lacson. At habang tumatagal, mas lalong umiikot ang usapan sa isang sentrong tanong. May koneksyon ba ang lahat ng ito sa impeachment? May mga nagsasabing posibleng may planong pahinain ang majority bloc sa Senado. May ilan ding naniniwalang maaaring may gustong baguhin muli ang liderato. Habang ang iba naman, naniniwalang posibleng inililihis lamang ang atensyon ng publiko mula sa iba pang kontrobersya tulad ng flood control anomaly issue. Pero hanggang ngayon, isa pa rin ang malinaw. Ang gabi ng May 13, 2026 ay isa sa mga pinakamagulong gabi sa kasaysayan ng Senado. At habang patuloy ang investigasyon, patuloy ring naghihintay ang publiko. Sino ba talaga ang nagplano? Sino ang may alam? At sino ang totoong target sa likod ng tinaguriang Senate siege?